Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Bumabati rin ako sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang misyon ng krus ay nakatago sa mensahe ng sabsaban. Ang babasahing mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa pahayag kay Apostol Juan mula 1, 4 at 5 kabanata. Ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipakita sa Kanyang mga lingkod kung ano ang dapat mangyari sa lalong madaling panahon. Ipinaalam niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng Kanyang anghel sa Kanyang lingkod na si Juan na nagpapatotoo sa lahat ng Kanyang nakita. Iyon ay ang salita ng Diyos at ang patotoo ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng mga salita ng hulang ito at mapalad ang mga nakikinig nito at isinasapuso ang nakasulat dito sapagkat ang oras ay malapit na. Pagbati sa 7 simbahan. Juan, sa 7 simbahan sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Kanya na ngayon at sa nakaraan at sa darating, at mula sa 7 espiritu sa harap ng Kanyang luklukan, at mula kay Hesukristo na siyang tapat na saksi, ang unang isinilang sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Sa Kanya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at ginawa tayong isang kaharian at mga pari upang maglingkod sa Kanyang Diyos at Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Narito, siya'y dumarating na kasama ng mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, maging ng mga sumaksak sa Kanya, at ang lahat ng mga tao sa lupa ay magsisipanaghoy dahil sa Kanya. Kaya mangyari nawa. Amen. Ako ang simula at ang wakas, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at siyang nakaraan at siya na darating, ang makapangyarihan sa lahat. Isang pangitain ni Kristo. Ako si Juan, na iyong kapatid at kasama sa pagdurusa at kaharian at pagtitiis na atin kay Kristo, ay nasa pulo ng Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Sa araw ng Panginoon ako ay nasa Espiritu, at narinig ko sa likuran ko ang isang malakas na tinig na parang trompeta na nagsabi, "Isulat mo sa bulumbon ang iyong nakikita at ipadala sa 7 simbahan, sa Epeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea." Lumingon ako para makita ang boses na nagsasalita sa akin, at nang lumingon ako, nakita ko ang 7 kandilero na ginto, at sa gitna ng mga kandilero ay may isang tulad ng anak ng tao na nakasuot ng balabal na abot hanggang paa, at may gintong pamigki sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay puti na parang balahibo ng tupa, kasing puti ng nyebe, at ang kanyang mga mata ay parang nagniningas na apoy. Ang kaniyang mga paa ay parang tansong nagliliwanag sa isang urno,
at ang kanyang tinig ay parang lagaslas ng tubig. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. Ang kanyang mukha ay parang araw na sumisikat ng buong ningning. Nang makita ko siya, nahulog ako sa paanan niya na parang patay. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang una at huli. Ako ang buhay. Ako ay patay na at masdan. Ako'y nabubuhay magpakailanman. At hawak ko ang mga susi ng kamatayan at Hades. Isulat kung gayon kung ano ang iyong nakita, kung ano ang ngayon at kung ano ang susunod na mangyayari. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 gintong kandelero ay ito. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 simbahan, at ang 7 kandelero ay ang 7 simbahan." Pagsamba sa langit. Pagkatapos nito, tumingin ako, at naroon sa harap ko ang isang pinto na nakabukas sa langit. At ang tinig na una kong narinig na nagsasalita sa akin na parang trompeta ay nagsabi, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat mangyari pagkatapos nito." Agad akong nasa espiritu, at naroon sa harap ko ang isang trono sa langit na may nakaupo doon. At ang nakaupo roon ay may anyong jasper at carnelian, isang bahaghari na kahawig ng isang esmeralda ang nakapalibot sa trono. Sa paligid ng trono ay may 24 pang trono, at nakaupo sa kanila ang 24 na matatanda. Nakasuot sila ng puti at may mga koronang ginto sa kanilang mga ulo. Mula sa trono ay nagmula ang mga kidlat, mga dagundong at mga kulog. Sa harap ng trono, 7 lampara ang nagliliyab. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. At sa harap ng trono ay may parang dagat na salamin, malinaw na parang kristal. Sa gitna sa palibot ng trono ay may 4 na nilalang na buhay, at sila ay natatakpan ng mga mata sa harap at sa likod. Ang unang nilalang na buhay ay parang leon, ang pangalawa ay parang baka, ang ikatlo ay may mukha na parang tao, ang ika-4 ay parang lumilipad na agila. Bawat isa sa 4 na nilalang na buhay ay may 6 na pakpak at natatakpan ng mga mata sa palibot, maging sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Araw at gabi ay hindi sila tumitigil sa pagsasabi, "Santo, Santo, Santo ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang noon at ngayon at ang darating." Sa tuwing ang mga nilalang na buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat sa Kanya na nakaupo sa trono at nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harap niya na nakaupo sa trono at sumamba sa kanya na nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang mga korona sa harap ng trono at sinasabi, "Ikaw ay karapat-dapat, aming Panginoon at Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan ng iyong kalooban, sila ay nilikha at nagkaroon ng kanilang pagkatao." Ang balumbon at ang kordero. Pagkatapos ay nakita ko sa kanang kamay
Niyaong nakaupo sa trono ang isang balumbon na may nakasulat sa magkabilang gilid at natatakan ng 7 tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpapahayag sa malakas na tinig. Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga tatak at magbukas ng balumbon? Ngunit walang sino man sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa ang makapagbukas ng balumbon o tumingin man lang sa loob nito. Umiyak ako ng umiyak dahil walang nakitang karapat-dapat na magbukas ng balumbon o tumingin sa loob. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng isa sa mga matatanda, "Huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon ng tribo ni Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay. Kaya niyang buksan ang balumbon at ang 7 tatak nito." Pagkatapos ay nakita ko ang isang kordero na parang pinatay na nakatayo sa gitna ng trono na napapalibutan ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. Siya ay may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong mundo. Lumapit siya at kinuha ang balumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. At nang makuha niya ito, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harap ng kordero. Bawat isa ay may alpa at may hawak silang mga gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. At kumanta sila ng bagong kanta. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng balumbon at buksan ang mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat tribo at wika at mga tao at bansa. Ginawa mo silang isang kaharian at mga pari upang paglingkuran ng ating Diyos at maghahari sila sa lupa. Pagkatapos ay tumingin ako at narinig ang tinig ng maraming anghel na may bilang na 1,000 at 10,000 ulit ng 10,000. Pinalibutan nila ang trono at ang mga buhay na nilalang at ang matatanda. Sa malakas na boses ay umawit sila. Karapat-dapat ang kordero na pinatay na tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at lakas at karangalan at kaluwalhatian at papuri. Nang magkagayoy narinig kong umaawit ang bawat nilalang sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at sa dagat at lahat ng nasa kanila, sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero ay papuri at karangalan at kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Sinabi ng 4 na buhay na nilalang, Amen. At ang mga matatanda ay nagpatira pa at sumamba. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pagninilayang mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, unang kabanata, mula 18 talata hanggang 25 talata. Ganito nangyari kung paano nangyari ang kapanganakan ni Hesukristo. Ang kanyang ina na si Maria ay ipinangako na ikakasal kay Jose, ngunit bago sila magsama, siya ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. Dahil si Jose na kanyang asawa ay isang matuwid na lalaki,
ay hindi niya ninais na ilantad siya sa kahihiyan ng publiko. Naisip niyang hiwalayan siya ng tahimik. Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagsabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang kanyang ipinaglihi ay mula sa banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ang birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel, nang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin. Nang magising si Jose, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at inuwi si Maria bilang kanyang asawa. Ngunit hindi siya nagkaroon ng unyon sa kanya hanggang sa manganak siya ng isang anak na lalaki at binigyan niya siya ng pangalang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa dakilang Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa araw na ito. Gayon din binabati ko kayong lahat ng isang masaganang Pasko ng pagsilang ng poong Hesukristo. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang maganda at makabuluhang pagninilay na isinulat ni Mr. David McCaslin na inilathala sa babasahing Our Daily Bread. Pinamagatan niya itong Lumaki ang Sanggol. Ayon kay Mr. McCaslin, kahit na ang mga Kristiyano ay maaaring makaligtaan ang punto ng kwento ng Pasko kung hindi sila maingat. Ayon din sa kanya, nagbabala si Halford E. Lackack tungkol sa panganib na iyon sa isang sanaysay na nakakapukaw ng pag-iisip. Sumulat siya, "Maaari tayong mabighani sa kwento ng isang sanggol at maging sentimental tungkol dito. Hindi nito hinihiling na gawin natin ang anumang bagay tungkol dito. Hindi ito humihingi ng anumang mahalagang pagbabago sa ating paraan ng pag-iisip at pamumuhay." Patuloy pa niya, ang magandang tanong para sa atin ay ito: ang ating Pasko ba ay isang kwento lamang tungkol sa isang sanggol o higit pa, isang walang kamatayang kwento tungkol sa isang tao kung saan ang sanggol ay lumaki, na maaaring tubusin ang mundo mula sa mga kasalanan nito at na tumatawag sa atin sa pakikipagtulungan sa kanyang dakila at makapangyarihang mga layunin? Nang magpakita ang anghel ng Panginoon kay Jose, sinabi niya, "Manganganak siya ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Mateo, unang kabanata, talata 21. Tanging kapag nakikita natin ang kapanganakan ni Jesus sa liwanag ng kanyang pagpapako sa krus at pagkabuhay na maguli, dito natin mauunawaan ang buong kahulugan ng pagdating ni Kristo. At sa kanyang pagtatapos, sinabi niya, "Sa pamamagitan ng ating bukas na mga mata ngayong Pasko,
Tumugon tayo sa Diyos ng may pagmamahal at pangako para sa regalo ng Kanyang anak. Ituon natin ang ating mga iniisip at kilos at mga motibasyon patungo sa paggalang sa sanggol na lumaki at namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Si Kristo, ang tagapagligtas, ay isinilang. At bago ako tuluyang magpaalam, hayaan mong iwan ko sa iyo ang siping ito na sinulat ni Mr. Dennis Dihaan. Pagtingin natin sa kabila ng sabsaban, sa krus ng Kalbaryo, malalaman natin ang dahilan ng Pasko, nagdudulot ng kagalakan sa iyo at sa akin. Hanggang sa muli, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. At patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.